Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinatawag ka ng Diyos, hindi dahil kaya mo, kundi upang samahan ka niya, baguhin, palakasin, upang makaya natin. Sa mga pagkakataon na tayo tumanggi, nagbingi-bingihan, lumayo sa Diyos, magbalik tayo sa Panginoon. Tinatawag niya tayo. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang, hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag. Binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon
sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayoy papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak, muling hinahangon niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayoy papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harapan ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayoy papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayoy papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong pagdalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo. Manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakali hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad. Naglakbay sa manayon at pinangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Miyerkules ay 25 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga, kapanalig. Magandang umaga po. Tinawag ni Jesus ang 12, binigyan ng kakayahan. At totoo, nakapagpalayan sila ng demonyo, nakapagpagaling ng maraming may sakit sa lahat ng dako. Kapanalig, tinatawag ka ng Diyos. Tinatawag ka niya hindi dahil kaya mo, kundi upang makaya mo. Tinatawag ka niya hindi dahil magaling ka na, kundi upang lalo ka pang pagalingin.
Tinatawag ka, hindi dahil may kakayahan ka na, kundi upang ibigay ng Diyos sa iyo ang talino, ang lakas, dagdag na talento, dagdag na kakayahan, upang maisagawa ng Diyos ang plano niya sa pamamagitan mo. Tinatawag ka ng Diyos upang ikaw ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Tumugon ka. Hindi dahil kaya mo, tumugon ka dahil ang Diyos ang gagawa sa iyo. Yan ang narinig din po natin sa unang pagbasa. Si Ezra. Siya po, malaki ang ginawa niya para ang mga taga-Israelita makabalik sa Jerusalem mula Babylonia. Nakabalik na nga, kaya lang hindi pa rin nila alam kung ano ang gagawin. Pero sa pamumuno ni Ezra, sa kanyang pagdarasal, pagtitiwala sa Diyos, ang Diyos ang gumalaw sa kanila. Nakabawi sila, naipatayo muli ang templo, nakapagpatuloy sa pagsunod sa Diyos, nakapagsimula sila muli. Tinawag siya, hindi dahil kaya niya, at inaamin naman ni Ezra, hindi niya kaya. Pero sumunod siya. At namangha siya sa napakaraming dakilang bagay na kanyang nagagawa. At alam niya, hindi siya yun. Ang Diyos ang gumagawa sa kanya. Kapanalig, lahat po ng vocation story ay ganyan. Ano ba yung bukasyon mo? Pari, madre, may asawa, single life, maglingkod sa Veritas, may trabaho, nag-aaral. Kapag ginawa mo yan, okay naman, pero subukan mong gawin iyan ng kasama ang Diyos. Magdasal ka muna, magsimba ka muna. Kung pwede, kung kaya, magnilay ka muna sa harap ng Blessed Sacrament. Payagan mong mahalin ka ng Diyos. Payagan mong punuin ng Diyos ang puso mo. Payagan mong yakapin ka ng Panginoon. And then gawin mo yung dapat mong gawin. Kahit minsan nakakatakot. Kahit minsan parang hindi ka sigurado. Kahit kinakabahan ka. Kung kasama mo si Lord, ano man yan, sigurado maganda. Maganda ang mangyayari. Ito naman yung pinapangaral ni San Pablo sa Filipos, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan naman ang ginawa ng mga apostol. Lahat ng ito nagawa nila, hindi dahil sa kanilang lakas, nakapagpalayas ang demonyo, nakapagpagaling ng mga may sakit. Hindi dahil sa kanila, kaya nga sinabihan sila ni Jesus, huwag kayong magdala ng kahit na ano. Kasi baka akala nyo gumaling sila dahil doon sa dala-dala ninyo. Akala nyo nakagawa kayo ng maraming magagandang bagay, mga kababalaghan, dahil doon sa dala-dala ninyo. Huwag na kayo magdala. Ang dalhin nyo lamang yung salita ng Diyos. Ang dalhin lamang nila si Jesus. Walang supot, tinapay, salapi o bihisan. God will provide. At totoo, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng kanilang kinakailangan. Kapanalig, kaya mo bang magtiwala that God will provide? Di ba, hindi naman nagkulang ang Diyos sa iyo dati? Doon bang sa panahong napakadilim ng buhay mo, yung bang parang susuko ka na, parang aayaw ka na? Di ba sa eksaktong pagkakataon dumating yung biyaya, dumating yung pagpapala, biglang nakaya mo, biglang napagtagumpayan mo, at alam mong hindi ikaw yun, si Lord yun. Pero meron siyang pakiusap. Sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. And then God will bring out the best in us. God will bring out the best in you. Oo, tatanggapin na mahina,
Pero wag mong sabihin, hindi ko kaya kasi mahina ako. Ayokong gawin yan kasi marami akong mali. Ayokong gawin yan kasi ang dami kong kapalpakan. Tandaan mo, you are created in the image and likeness of God. Tandaan mo, ikaw ay nabinyagan, ikaw ay anak ng Diyos. Nasa iyo na yung kakayahan. Kinakailangan mo lamang buksan ang puso mo. Mahina, pero palalakasin ka ng Diyos. Hindi mo kaya, pero sasamahan ka ng Diyos upang makaya mo. Kulang yung kakayahan. Pupunuin ng Diyos. Pupunuan ng Diyos ang ating mga pagkukulang. Pero you have to say, yes. Kinakailangan mong sumunod. Kinakailangan mong magtiwala. At dun sa pag-yes natin sa Diyos, sigurado ako nararanasan mo na. Araw-araw, masosorpresa ka. Araw-araw, mamamangha ka. Magugulat ka. Kasi ang dami-daming magagandang bagay, dakilang bagay, masasaksihan mo sa paligid mo. Ang dami-daming mga malalaking bagay nagagawa mo. Hindi dahil sa iyo, bagkus dahil sa Diyos na nagpapalakas sa iyo. Dahil nung tinawag ka niya, ibinigay mo ang iyong oo. Amen. Inaanyayahan tayo ng Panginoon, ating Diyos Ama, upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi ating itutugon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan, naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamagitan ng pagsaksi nito sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ng sanlibutan na yung pinagbabago at dinanadangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos ng tunay. Ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay
na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbangan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang gabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Jesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tinatawag niya tayo, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nanalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan. Upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinanggap mo si Kristo, taglay mo ngayon ang lakas, ang kakayahan at biyaya, gagamitin ka ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalaing kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay hain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, tumutugon sa tawag ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.